Magandang araw, grade 8 Aster. Magandang araw, Binibining Danyo. Ngayon naman, class, bago natin tuluyang simulan ng bagong aralin na ating tatalakayin ngayon, kayo muna ay magkakaroon ng munting aktibidad na pinamagatan kong punan mo. Maaari bang pakibasa ang panuto, class? Panuto, ang guro ay magbibigay ng mga salitang may nawawalang mga letra. At ang mga mag-aaral ay kailangan punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang tamang salita. Maraming salamat sa pagbasa. Nauunawaan na bang panuto, class? Opo. Ngayon naman ay maaari na kayong magsimula. Ngayong nabuo na natin ang mga tamang sagot, ating i-connecta ang mga ito sa ating talakayan. Pero nais ko munang malaman kung nahihinuhan nyo na ba ang ating magiging talakayan, class. Sa akin pong pagkakaintindi, tungkol po ito sa imperialismo. Magaling! Ang larong ating ginawa ay nagpapakita ng ilan sa mga pangunahing konsepto at pangyayari sa ikalawang yugto ng imperialismo. Class, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ngayon naman, class, dumako naman tayo sa pananakop sa makabagong panahon. Maaari bang pakibasa? Sa isang nananakop ng mga lupain ang mga bansa tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain simula nang pumalaot ang mga barkong Europeo. Maraming salamat sa pagbabasa. Ang pananakop sa makabagong panahon, class, ay ang pananakop ng mga Europeo, kabilang na dito ang Portugal, Spain, France, Netherlands, at Britain. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sila ay nagtatag ng mga kolonya sa Asia at Africa, class. Noong ika-19 hanggang ika-100 taon na siglo. Mula 1871 hanggang 1914 naman, class, lumawak ang impluwensya ng kanluraning kultura sa lupaing kanilang mga sinakop. Ang pananakop, class, ay may iba't ibang dahilan. Kabilang na rito ang paniniwala ng Manifest Destiny at White Man's Burden. Ayon sa Manifest Destiny, class, ay may karapatan ang Amerika na sakupin at palawakin ang kanilang teritoryo sa Hilagang Amerika bilang kaloob ng Diyos. Ngayon naman, class, dumako tayo sa dahilan, uri at lawak ng pananakop. May apat na dahilan ng pananakop, class. Maaari bang pakibasa? 1. Man's burden. 2. Protectorate. 3. Concession. 4. Sphere of influence. Salamat. Class, dumako tayo sa unang dahilan, ang white man's burden. Class, ang white man's burden ay ang pananaw ng mga Europeo na tungkulin nilang ipalaganap ang sarili nilang kultura sa sinakop nilang mga katutubo. Pangalawa ay ang protectorate. Class, ang protectorate ay isang kolonya pinoprotektahan mula sa pananakop ng ibang bansa. Pangatlong, class, ay ang concession. Class, ang concession ay ang espesyal na karapatan sa negosyo na ibinibigay sa kolonya. Ang panghuli, class, ay ang sphere of influence. Class, ang sphere of influence ay ang lugar o bansa na hawak ng
galugad sa gitnang Afrika. Maaari bang pakibasa? Hindi gaanong kilala ng mga Europeo ang Afrika sapagkat mahirap marating ang kaloob-looban nito. Nagkaroon lamang ng kaalaman dito nang marating ito ni David Livingstone, isang misyonaryong Ingles. Salamat! Class, hindi alam ng mga Europeo ang kaloob-looban ng Afrika dahil nga mahirap itong marating. Noong 1854 class, unang ginalugad ito ng Ingles na si David Livingstone at nadiskubre niya ang talon ng Victoria at mga lawa na Niesa at Tanganyika. Class, dumako naman tayo sa pag-aagawan sa Afrika ng mga bansang Europeo. Maaari bang pakibasa? Ang mga bansa sa Europa ay naging interesado sa Afrika dahil sa likas nitong yaman. Maraming salamat. Class, naging interesado ang mga bansa sa Europeo sa Afrika dahil sa likas nitong yaman. Sa loob ng 30 years, class, hinatin nila ang kontinente. Belgium ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng Congo sa pamamagitan ni Haring Leonardo I. Habang ang France, Britain, Germany, Portugal at Italy naman ang kumuha sa iba pang bahagi nito. Sino nga ba si Haring Leonardo I? Class, si Haring Leonardo I ay isa siyang pinakatusong mga ngalakal sa Europe. Class, madaling marating ang Afrika mula Europe sa pamamagitan ng dagat Mediterranean. Ngunit matapos bumagsak ang Imperium Rome, nahiwalay ito sa pamahalaan at relihiyon. Yumaman ng mga lungsod tulad ng Algiers at Tunis dahil sa pandarambong sa mga sasakyang pandagat ng mga Europeo. Noong una naman, class, interesado lang ang mga Europeo sa pag-aalipin. Pero, kalaunan, naghangad din sila ng likas na yaman tulad ng prutas, pastulan, at tirahan dahil nakita nila itong magandang oportunidad para sila ay yumaman, class. Class, tapos na ang ating talakayan ngayong araw. May mga katanungan pa ba kayo, class? Wala na po. Kung gayon, ako ay may 3 katanungan na hinihanda para sa inyo. Una dyan, paano nakakaapekto ang white man's burden sa mga kolonya ng mga Europeo? Ang white man's burden ay isang pananaw ng mga Europeo na sila ay may responsibilidad na palaganapin ang kanilang kultura at kabiasnan sa mga katutubo ng mga kolonya. Ipinapakita nito ang pananaw na ang mga katutubo ay nangangailangan ng tulong mula sa Europeo at ito ay ginamit upang bigyan ng katwiran ang kanilang pananakop at pag-aapi. Maraming salamat. Mahusay ang iyong kasagutan. Pangalawang tanong, class, bakit naging interesado ang mga bansang Europeo sa gitnang Afrika? Naging interesado ang mga bansang Europeo sa gitnang Afrika dahil sa mga likas na yaman nito, tulad ng ginto, kahoy at iba pang mineral. Bukod pa rito, ang pagtutuklas ni David Livingstone sa mga talon at lawa sa relihiyon ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon tungkol sa lugar, kaya nagkakaroon ng mas malaking interes ang mga Europeo sa pagnanakaw ng likas na yaman doon. Mahusay! Ang huling kong katanungan, class, ay ano ang sphere of influence at paano ito ginagamit ng mga kapangyarihang bansa? Ma'am, para sa akin po, ang sphere influence ay isang lugar o relihiyon sa isang bansa kung saan may kontrol ang isang makapangyarihang bansa sa politika, ekonomiya at kalakalan. Ginagamit ito ng mga makapangyarihang bansa upang tiyakin na hindi makikialam ang ibang bansa sa kanilang interes na nasabing lugar. Halimbawa,
ang mga bansang Europeo ay may sphere of influence sa mga bahagi ng Afrika at Asya. Magaling! Talaga nga namang nakinig kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon, tapos na ang ating talakayin, kayo ay maglabas ng malinis na papel dahil kayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Class, babasahin ko ang panuto. Basahin ang mga pahayag at tukuyin kung ito ay tama o mali. Guhitan ang tama kung ang pahayag ay tama. At mali naman kung ang pahayag ay mali. Nauunawaan ba ang panuto, class? Opo! Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Tapos na ba, class? Opo! Tapos na ba, class? Opo! Kung gayon, ay maaari bang pakipasa na ang inyong mga papel mula sa likod papunta sa harap? Ngayon, class, bago ako tuluyang umalis, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Maaari bang pakibasa? Basahin sa pahina 110 to 114 ang susunod na nating paksang na alokasyon. Naunawaan ba ang ating kasunduan, class? Opo! Dito na nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. Paalam, grade 8, Aster. Paalam po, Binibining Danyo.